Alright, magandang gabi Pilipinas. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. So saan mang dako kayo naroon, mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng ating kapuluan, at mga kababayan natin sa ating bansang tinubuan, ang bansang Pilipinas. Isang pagpupugay para sa inyong lahat. Ngayong gabi mga idol ay pag-usapan natin ang balita mula sa GMA7, kung saan nagpatawa na naman mga idol ang ating kababayan, isang Bicolano na si Antonio Trillanes. Matapos ang mahabang taon na pananahimik, kung saan nagpahayag siya ng kanyang saloobin na tatakbo bilang senador. So bago tumakbong senador mga idol, ito nagsampa ng kasong pandarambong kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, kasama ang kanyang laging kaagapay, Senator Bongo. So pakinggan natin mga idol kung ano ang litanya litanya ni Trillanes may kinalaman sa isinampang plunder o pandarambong sa dating Pangulo mga idol. Ang taon matapos ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinampahan siya ng reklamong plunder o pandarambong ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Kasama din sa inireklamo si Senador Bongo na malapit sa dating Pangulo. Sa sinumpaang complaint affidavit ni Trillanes sa Department of Justice, sinabi nitong nagsabuatan daw sina Duterte at Go para maibigay sa pamilya ni Go ang bilyong-bilyon o manong halaga ng kontrata sa Davao mula 2007 hanggang 2018. Ito ay tungkol sa mga government projects totaling 6.6 billion na inaward nila dun sa tatay at kapatid ni Bongo. Ito po ay maliwanag na plunder at lahat ng elemento ng plunder charge ay nandito sa kaso na ito. Sa tanong kung magkano sa mga inaward na kontrata ang napunta umano sa bulsa ni na Duterte at Go, sabi ni Trillanes, lahat po yun ay inaward sa pamilya. No? The way the plunder is defined by law, pagka nakinabang ka at ang pamilya mo ng ill-gotten wealth. Kasi ito, ginamit nila yung kanilang posisyon, authority at influence para mabigay at makorner yung mga proyekto. Maliwanag ni Trillanes, ngayon lang siya nag-file ng reklamo dahil tingin niya ngayon lang, patas ang justice system yung administrasyong Duterte. Wala din umanong kaugnayan ito sa napapaulat na planong pagtakbo niya sa 2025 elections. Alam nyo, ito, walang kaugnayan, ito, parang hindi parang bago naman, no? Hindi. Itong aming case, you will be furnished a copy. Makikita nyo kung flimsy ito at for publicity purposes, ito maliwanag na buong-buo yung kaso na ito. Si Go ay kinanggi ang akusasyon laban sa kanila ni Duterte, pero welcome daw sa kanya ito para matundukan na ang issue na lagi raw nare-recycle laban sa kanya. Sabi pa ni Go, pwede naman itong tingnan ng Commission on Audit at magsampa ng kaukulang reklamo. Hindi pa raw siya isinisilang, meron ng negosyo ang kanyang pamilya. Sigurado raw siyang hindi siya nakinabang o ang kanyang pamilya sa pagiging taong gobyerno niya. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Duterte, pero ipinagtanggol siya ng kaalyadong si dating Presidential Legal Advisor Salvador Panelo na tinapos na publicity stunt ang paratang ni Trillanes. Malisyoso at malinaw ang akusasyon ni Trillanes. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng Department of Justice ukol sa reklamo. So yan, yan mga idol. Alright mga idol, yan ang ating napakinggan, ang balita mula sa GMA7. Oy, shout out sa GMA7 sa kanilang linabas na balita. Ang tanong lang ng taong bayan, bakit ngayon lang nagsampa ng plunder case itong si Trillanes matapos niyang marinig ang pronouncement ni Vice President Sara Duterte na tatakbo
bilang senador ang former president kasama ang kanyang dalawang anak na lalaki, na may layunin ding tumakbo sa pagkasenador. So ibig sabihin mga idol, it is a political agenda ng opposition para hadlangan ang kandidatura ni Duterte, ni former President Rodrigo Roa Duterte, just in case na talagang mag-file siya ng COC as a senator. And we all know naman na talagang winnable ang former president as a senador kung sakaling tatakbo siya sa national position. And ano ba ang layunin ni Trillanes? Bakit nangangagat siya ngayon na palapit ang eleksyon? Malinaw mga idol na ginamit niya ang pag-file ng kaso para mapag-usapan sa media, at maipahayag yung kanyang sinasabing walang kinalaman ang kanyang pag-file ng kaso kay Senator Bongo at kay Duterte sa kanyang pagtakbo bilang kandidatong senador sa midterm election. Bakit? Kung walang kinalaman, bakit kailangan mo pang isa publiko? Oh my God! So alam natin mga idol, itong si Trillanes ay number 1 na kritiko ng Duterte dahil hindi nila matanggap ang mga magagandang nagawa ng administrasyon ni Duterte. Alam natin yan mga idol. Alam ng DDS kung gaano kainggit ang nararamdaman nitong si Antonio Trillanes dito sa Duterte. So yan ang malinaw. It is a media propaganda. Dahil nga darating ang midterm election, so nagfile siya ng plunder. So ang nakakatawa dyan, kung ano na naman yung nakagat nito ni Trillanes, kung bakit tumahol na naman. Pero bilib ako mga idol kay Trillanes. Malakas yung kanyang fighting spirit na mananalo pa. Pero ang mga Pilipino alam na yung karakas ni Trillanes. Wala ring napatunayan bilang senador. Wala rin. Wala boy. Wala ka. Ula ka. Lausi ka man baga. Sabi sa Bicol. Magparadangog ngayon kita kay Trillanes. Mayo man kitang makukuha kayan. Puro lang house siya ang abuton ta kay Trillanes, mga idol. Tingnan natin mga idol yung mga kandidato ng administrasyon, na sana'y pag-isip-isipan natin kung kailangan pa talagang ibuto natin o hindi na. So ito mga idol, ito ang mga pagmumukhang ito. Tingnan nyo ang mga pagmumukha ng mga taong ito. Kung karapat dapat ba silang ibuto ngayong parating na eleksyon. Ano ba yung basa nyo sa mga pagmumukha ng mga kandidatong ito ni Marcos? Andyan mga idol, ito si Soto naging speaker, Senate. Hindi siya naging speaker. Ito si Soto mga idol, ito naging Senate President during the time of Duterte. So ang tanong, ito pabalik-balik lang naman, pag ganyan-ganyan, pero wala man tayong nakikitang magandang outcome. Wala tayong nakikita. Kumbaga hihigupin lang yung pira ni Juan de la Cruz ng mga taong ito. Ang sunod dyan mga idol, si Manang Aimee. Wala akong kabilib-bilib kay Manang Aimee mga idol. Unang-una, yung presidente kapatid niya, bilang ate, kung alam mong mali ang ginagawa ng kapatid mo, bakit hindi mo punahin? Bakit hindi mo awayan? Kung talagang may pagmalas sakit ka sa mamamayang Pilipino
At kung may pag-ibig ka sa mga naghihirap na Pilipino, bakit hindi mo awayin ang kapatid mo? Yun lang ang aking punto dyan. Ito mga idol, Bicolano, si Tol Tolentino. Dating Duterte, dating Dilawan, ngayon naging Marcos naman. So ibig sabihin, pag ganyan-ganyan siya, walang tindig na matibay. Bicolano din yan. Ang sunod niyan mga idol, oy, Lito Lapid. Huwag na nating isakripisyo ang ating bansang Pilipinas sa kamay ng mga politikong ito. Andyan si Lacson, mga idol. Andyan si Manny Pacquiao. Andyan yung DILG. Kaya pala panay pagwapo. Itong DILG si Abalos. Panay pagwapo. May balak din pala nahigupin yung pera ng bansang Pilipinas. Mga idol. Sino pa nga dyan? Oy, Ping Lacson. Puro ganyan mga idol. Puro ganyan yung tindig ng administrasyon. Sino pa ang andyan? Bong Revilla. Bong Revilla. Anak ng tipaklong mga kandidato natin. Wala man lang. Mas maganda pang kumuha ka nung mga neophyte mayor na nakakaintindi ng damdamin ng ating mga kababayan kaysa dito sa mga anak ng tipaklong na ito mga idol. Wala tayong mapapala dito. Kaya pakiusap lang, kalimutan na natin ito. Hindi to ang kailangan natin sa panahong ito mga idol, na mahal ang bigas. Hindi natin kailangan ang mga pagmumukha na yan. Para sa akin, kung ako lang buboto, ang unang ibuboto ko, Basti Duterte. Idealistic. Maganda yung takbo ng kanyang puso pagdating sa paglilingkod sa bayan. Duterte, napatunayan na natin yan, yung ama. Pulong Duterte, maganda rin yung pinapahiwatig. May malasakit sa taong bayan. Bongo, malasakit center. Si Bato, hindi ako masyadong believe kay Bato. Wala siyang napatunayan para sa akin. Wala siyang programang matibay na nakatulong sa madlang people. Pero pagdating sa loyalty, may prinsipyo si Bato. May prinsipyo. Kaya sabi ko nga mga idol, subukan natin yung mga bago naman kaysa mabaon ang bansang Pilipinas dito sa mga pagmumuka ng mga traditional politician na wala naman tayong aasahan. Andyan nga, tumahol na naman. Pag ito yung mga taong ihahalal natin, Hontiveros, Trillanes, De Lima, wala tayong papupuntahan mga idol. Wala tayong papupuntahan. Ito yung mga taong sarili lang yung iniisip. Hindi ang kapakanan ng taong bayan at hindi ang kapakanan ng bansang Pilipinas ang kanilang iniisip, kundi ang magpayaman gamit ang pera ng bayan, katulad ng ginagawa ni Marcos. Take note mga idol, madala na tayo. Kung pwede nga lang na mawala ang presidente ngayon at pumili tayo nung tingin natin na may pag-ibig sa taong bayan, may malasakit sa mga mahihirap. Yun ang kailangan natin. May malasakit sa mahihirap, matapang, may paninindigan, may prinsipyo, at may political will na tinatawag. Pero dito, sa mga nakikita natin ito, wala. Walang
inaasahan ang taong bayan para sa kanila. Si Tulfo Sanang Erwin. Pero sa tingin ko mga idol, may mga kaso ito nung mga previous. Isa yun sa mga dahilan. Masasayang lang yung boto natin just in case na manalo o mag-file ng COC. Maraming magpa-file ng kaso dito, sapagkat ayaw nila na magkaroon pa ng politiko na may bahid ang pangalan. Kaya nga mayroon tayong sinusunod sa ating Commission on Election. So yan ang ating tatandaan mga idol. Si Erwin, sana maayos yung tingin natin. Pero ang nakikita ko, may mga taong hahadlang para sa kanyang kandidatura. At yun ang magiging problema niya. Ang magkakapatid na ito, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, pag tumakbo uli ito mga idol at nag-file ng kaso para sa kanila, hindi magiging madali para sa kanila ang re-election sa kanilang termino. So yan ang ating nakikita mga idol. Sana'y maging bukas ang kaisipan ng taong bayan para sa darating na midterm election. Lalo na ngayon mga idol, kailangan nating magkaisa upang paunlarin ang bansang Pilipinas. Huwag na tayong mag-elect ng mga politiko na walang nakikita kundi ibenta yung mga property ng bansang Pilipinas, yung mga government-owned corporation, mga property na pinagkukunan natin ng source of revenues, pero pag sila naupo, walang ibang naisip, ibenta ito, ibenta. Tingnan mo, wala na tayong mga property na pag-aari ng gobyerno, na ibenta na lahat dahil sa mga utak pulburon na mga politikong binoto ng mga Pilipino. Lahat tayo mga bubo pagdating sa eleksyon mga idol. Bakit ko nasabi yan? Mabigyan ka lang ng 500, mabigyan ka lang ng bigas, limot mo na kung anong klase na politiko ang binoto mo. Ang isipin natin yung kapakanan ng ating bansa, kapakanan ng ating mga anak na salinlahi. Baka dumating ang panahon maging dayuhan tayo sa ating sariling bayan. Magandang gabi, Pilipinas.